Magandang gabi mga ka-Real Talk! Welcome back to another episode of our podcast, ang inyong digital tambayan para sa mga usaping puso na hindi kayang pag-usapan sa harap ng iba. Ako ang inyong host, Ben. Kasama ko ang naghihisang boses ng katotohanan at empathy, si Kate. Hello, Ben! And hello sa ating lumalaking Real Talk family. How are you tonight, Ben? Honestly, habang naglalakad ako kanina papunta rito sa studio, may narinig akong kantara medyo mapanakit at bigla akong naalala ang inbox natin. Ang daming nagme-message sa atin tungkol sa isang napaka-specific na uri ng sakit. I know exactly what you mean, Kate. Yung sakit na parang hindi mo alam kung saan ilulugar. Today, we are diving deep into a topic that hits close to home for many. Paano mag-move on sa taong hindi naman naging sayo? It's a strange kind of grief, di ba? Walang breakup announcement, walang binalik na gamit, pero wasak na wasak ka. Tama ka, Ben. It's the pain of the almost. Yung akala mo malapit na, akala mo andoon na kayo, pero biglang nagyaho. Tara, bigyan tayo ng perspective. Nakinggan natin ang message na pinadala sa atin ni Almost Alice. Sabi niya sa kanyang email, "Hi Ben and Kate, sana mapili niya ang kwento ko. Halos 2 taon kaming magkaibigan. Pronunciation lang ang difference pero ang layo ng kahulugan. We met at work. Siya yung takbuhan ko tuwing pagod ako at ako naman ang taga-comfort niya tuwing bagsak siya. Hindi niya ako hiningan ng commitment, pero binigay ko lahat. Sinamahan ko siya sa mga family gatherings niya as a friend, pero ang turing niya sa akin sa harap ng magulang niya parang ako na yung papakasalan niya. Nung birthday ko, binigyan niya ako ng necklace na may heart. Pero nung tinanong ko kung ano na ba kami, ang sagot niya, "Alice, you're too important to lose. Ayaw kong masira kung anong meron tayo sa isang label." 2 months later, bigla siyang nag-post. May girlfriend na siya. At hindi ako yon. Then, Kate, gumuhang mundo ko. Pero alam mo ang pinakamasakit? Wala akong mapagsabihan ng totoo kong nararamdaman. Kasi sa mata ng lahat, magkaibigan lang kami. Paano ako magsisimulang mag-move on sa taong kailanman ay hindi naman naging sakin? Alice, naramdaman ko yung bigat ng puso mo habang binabasa ni Kate yung letter mo. You're too important to lose. Kate, aminin natin, gasgas na ang linyang yan. Pero bakit ang palimpahan pag narinig mo na? It's the ultimate na keeping you on the hook line. It really is, Ben. Para sa akin, Alice, iyan ang pinaka-sugar-coated na paraan ng pagsasabing, gusto kong attention mo pero ayoko ng responsibilidad sa puso mo. Ang hirap nito kasi for 2 years, Alice invested her life. Then, bakit ba sa tingin mo mas masakit mag-move on sa ganitong setup kaysa sa naging kayo talaga? Kasi Kate, you are mourning the potential. Sa isang totoong relationship, may closure. Alam niyo kung bakit kayo nag-break. Siguro dahil sa third party, sa ugali, o sa pangarap. Pero sa almost, you are in love with an idealized version of that person. Hindi nyo pa nararanasan yung pangit na part ng relationship. Kaya sa isip mo, perfect sana kayo. That's so true. In psychology, we call it Zeigarnik effect. Yung tendency ng utak natin na mas tandaan ang mga bagay na unfinished o walang closure. Kaya ang utak ni Alice pa ulit-ulit na bumabalik sa necklace, sa family gatherings, at sa what could have been. At isa pa, Kate, ang hirap nito kasi it's invisible grief. Alice feels like she has no right to cry. Sasabihin ka ng mga tao, "Be, hindi naman naging kayo, bakit kayo iyak?" It makes you feel invalid. Kaya tonight, let's talk about the first step to healing. Ang unang-unang step, Alice, at sa lahat ng mga listeners na nakakaranas nito, ay acceptance of reality versus expectation. Tanggapin mo na kahit gaano katamis ang pinakita niya, he made a choice. And his choice was not to be with you. Ang sakit, di ba? Pero kailangan nating aminin na ang necklace at ang pagpunta sa family events ay mga breadcrumbs lang na pinulot mo dahil nagugutom ka sa pagmamahal niya. True. At step 2, Alice, is to kill the fantasy. Kapag nagmo-move on tayo, tinitingnan lang natin yung highlights, yung mga panahong sweet siya, pero isipin mo rin yung mga gabi na hindi ka makatulog dahil hindi mo alam kung ano ka ba sa buhay niya.
Isipin mo yung pressure na sinasabi niya. That person chose to keep you in the dark for 2 years. Is that really a perfect person? Wow, Ben, that's a reality check. And Alice, you also need to go through a digital detox. This is non-negotiable. 2025 na, we know how easy it is to stalk. Pero every time na tinitingnan mo ang profile niya or ng bagong girlfriend niya, binubuksan mo ulit ang sugat na kaka-stitch pa lang. Block them, mute them, or deactivate for a while. Protect your peace. Aminin natin, minsan ang hirap mag-unfollow kasi gusto nating makita kung magtatagal ba sila, di ba? Parang gusto nating ma-validate na mas okay pa ako sa bago niya. Pero Alice, huwag mang uubusin ng energy mo sa pakikipag-compete sa taong hindi ka naman pinili. Tama ka dyan, Ben. Your value is not defined by his inability to see it. Ang isa pang importante, Alice, is to find your social permission. Humanap ka ng kaibigan na hindi ka huhusgahan. Yung kaibigan na sasabihan ka ng, I know hindi naging kayo pero alam kong mahal mo siya. At okay lang nga masaktan ka. You need a safe space to mourn. Reclaim your space, Alice. You spent 2 years being a shadow in his life. Ngayon, oras na para ikaw naman ang maging main character. Balikan mo ang mga hobbies mo, mga pangarap mo na kinalimutan mo dahil busy ka sa pag-aalaga sa kanya. Make your world so big that eventually, hindi na siya kasya doon. I love that. Make your world so big. Alice at sa lahat ng mga listeners, hayaan niyong ang sakit na ito ang maging gasolina niyo para mas mahalin ang sarili niyo. You're not a maybe. You are definitely to the right person. Napakagandang usapan ito, Kate. I hope our listeners feel a bit lighter after this. If you have your own stories of almosts, label-less heartbreaks, or even success stories in moving on, please send them to us. Yes, we want to hear from you. Send your stories and questions to our official email address, realtalkwithbenandkate@gmail.com. Mali nyo ang kwento nyo naman ng himayin natin sa susunod na episode. Speaking of next episode, Kate, kailangan nating i-prepare ang ating mga sarili dahil ang susunod nating topic ay medyo delikado at puno ng moral dilemma. Naku, Ben, ano ba yan? Ramidam ko na ang tensyon na. Real talk. Anong gagawin mo kung gusto mo siya pero taken na siya? Oh my, then this is heavy. Sasagutin natin yan. Is it worth the risk? Is it real love or just a challenge? Or are you just being a homewrecker? We will dive deep into the psychology of being the other person or simply having an unrequited love for someone who is already committed. Huwag mo itong papalampasin. It's going to be a wild ride. Make sure to subscribe to Real Talk with Ben and Kate on all our platforms para lagi kayong updated. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa atin ngayong gabi. Remember, Alice, moving on is not a race. It's a journey. Stay real, stay brave, and always choose yourself. This has been Real Talk with Ben and Kate. Good night, everyone.